Ayon sa balita, ang San Miguel Beermen daw di umano ay susubukan kuhanin si Tyler Teo sa Phoenix Super LPG Fuel Masters upang maging point guard nila in the future at ang ipapalit nga dito ay si Jaren Teng at first round pick. Pero hindi pa ito kumpirmado at wala pang official announcement galing sa PBA o sa SMB, Phoenix tungkol dyan. Pero pag-usapan natin yung rumor na yan. Ang lumalabas na trade proposal ay ang San Miguel makukuha si Tyler Teo at ang Phoenix makukuha si Jaren Teng plus first round pick. Bakit may sense yung rumor? Para sa San Miguel Beermen, kailangan nila ng point guard. Ang backcourt ng SMB ngayon ay sobrang loaded na, may si Jay Perez, Marshall Lassiter, Jericho Cruz, at Chris Ross plus ang bagong acquire nila na si Jerick Ahamnisi. Pero puro scorers at combo guards yan. Si Tyler Teo kilala bilang true point guard na magaling mag-facilitate at mag-decide. Nung nawala si Matthew Wright sa Phoenix, siya yung humawak ng playmaking at umaverage ng 4.7 assists. Para sa Phoenix Super LPG, si Jaren Teng ay two-way wing. Inilalarawan siya ng SMB management bilang big three sa small forward which we really need for versatility. Sa Phoenix, kulang sila sa malalaking wing na pangdepensa at scoring. Plus first round pick. Naka 3 years contract si Tyler Teo sa Phoenix simula July 9, at 14th overall pick siya noong 2022. Mahal siya sa Phoenix kasi sinabi mismo ni Coach Topex Robinson na blessing that landed on our lap. Kaya kung bibitawan nila, dapat may kapalit na pick. Bakit medyo mahirap mangyari? Dahil fresh lang si Teo sa Phoenix. Kakapirma lang niya ng 3-year deal noong July 9. Hindi basta-basta bibitawan ng Phoenix yung franchise point guard nila lalo na siya yung tumatayong leader nung umalis si Wright at na-injure si Perkins. Deep na ang rotation ng SMB. Sabi nga ni Gallant nung dumating si Jaren, figuring out how to juggle minutes in a loaded backcourt will be a happy problem. Kung dagdag pa si Teo, mas sikip lalo. Ang masasabi ko lang, kung totoo, panalo sa papel ang SMB kasi nakakuha sila ng young point guard na system player. Panalo din Phoenix kung kailangan nila ng veteran wing at draft capital for rebuild. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon. Si Jaren Teng ay nasa SMB pa rin at si Tyler Teo ay kakapirma lang sa Phoenix. Pero kung sakaling matuloy yung Tyler Teo to SMB kapalit ng Jaren Teng plus first round pick to Phoenix, malaki magiging epekto nito sa dalawang team at sa buong PBA landscape. Ang epekto sa San Miguel Beermen. Sa true point guard na kulang nila. Si Chris Ross tumatanda na at minsan naging playing assistant coach na. Si CJ, Jericho mga scorer yan. Si Tyler Teo yung magdadala ng bola, magsiset ng offense, at magbabawas ng pressure kay Fajardo. Parang nakuha nila yung version ni L.A. Tenorio para sa triangle, Princeton sets nila. 38% 3-point shooter si Teo. Pagkasama siya, Ross, Lassiter sa floor, ubos ang depensa sa labas. Mas gaganda lalo yung inside game ni Fajardo kasi hindi na siya double teaman agad. 40 plus si Ross, 37 na si Lassiter. Si Teo 26 pa lang. Para itong succession plan nila sa guard spot. Ang epekto naman sa Phoenix Super LPG Fuel Masters. Kailangan nila ng size sa wing at si Jaren 6'3" wing na may depensa at kaya mag-post. Yung current core nila puro guards, Teo, Escandor, Mamuyak. Kulang sila sa katuwang ni Jason Perkins sa forward spot. Ang first round pick para sa future. Kung nasa lottery yung pick ng SMB, pwede nila magamit pang rebuild. Remember, kakapirma lang nila kay Justin Chua at Rafi Rivas for win now pero hindi pa rin tumutuloy sa semis. Ang epekto sa buong PBA. Kapag nakakuha ang SMB ng isa pang legit point guard, lalong lalayo sila. Ang Hinebra, TNT, Meralco mapipilitin din maghanap ng sagot. Makikita ng mga team na yung floor general mas mahalaga na ngayon kesa sa puro scorer. Expect natin na tataas presyo ng mga point guard sa free agency.
Ang identity ng Phoenix ay magbabago. Mula fast guard team magiging big and gritty sila. Fit kay Coach Charles Chu yun pero adjustment yan. Ang bottom line ko, ang SMB ay plus 20% chance manalo ng championship kasi nasolve nila yung point guard problem nila na post-Rose era. Ang Phoenix naman, short-term talo, pero long-term kung tama yung pick na makukuha nila, pwedeng bumawi. Pero ulitin ko, malaking risk ito para sa Phoenix kasi bibitawan mo yung puso ng team mo. Para sa SMB naman, win now move ito dahil tumatanda na si Chris Ross. Ikaw boss, sino mas lamang dito kung matuloy? SMB ba o Phoenix?